Nakakaawa ang pagiging desperado ng administrasyong ito dahil sinubukan nilang i-bribery o suhulan ang INC na huwag nang ituloy ang kanilang peace rally ngayong January 13 ay naglabas ng issue ang pamunuan. So yun po mga pre, ano, another fake news na naman to. Oo, kasi pinapalabas ng kulangot na to na ang administrasyon daw po ni Pangulong Bongbong Marcos, no, ay sinusubukang suhulan po, no, yung Iglesia ni Cristo. Diba? So, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung balitang yan o kung ano yung source niya na yan, no? Pero may mga lumalabas po na balita. Hindi ko naman masabing totoo, hindi ko rin masabing hindi totoo. May lumabas na balita, no? Sa ano lang naman to, sa TikTok, no? Pero hindi po pwedeng gamiting basihan to, no? Lumabas po sa TikTok na ang INC daw po ay may pagkakautang. Yun lang po yung nagkalat sa TikTok, no? Pero wala pong lumabas na balita na ang INC ay sinusubukang suhula ng administrasyon. Wala po. No? Siya na po ang gumagawa ng kanyang ka-fake newsan. No? So, good luck, boy. Yung content mo na yan, sablay na sablay. Diba? Alam mo naman, pag fake news, pinapatawag. No? Oo, at sana po, ito, tutukan din po ito ng ating mga kongresista, no? Itong lalaking ito na nagpapakalat po ng kasinungalingan dito sa social media. No? Ang dami pong naniwala sa kanyang video na ito. At syempre, paninira po ito sa Iglesia ni Cristo. Kasi bakit? Ang pagkakaalam ko po kasi, ang Iglesia ni Cristo ay hindi po tumatanggap ng salapi or hindi po ito nagpapabayad. 'Di ba? Pero pinapalabas po ng taong ito na posible silang mabayaran. Ganon. 'Di ba? At may pagkakautang daw po yung Iglesia ni Cristo, no, ayon sa lalaking ito. So ito po, no, bigyan po natin ito ng reaksyon, pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon mga pre, meron po tayong ano dito, meron po tayong Facebook page, yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And syempre mga pre, meron din po tayong TikTok, ganun din po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan mag-subscribe na po kayo at i-share ang video na ito. Ayan at mag-like na rin kayo sa ating video ngayon mga pre. So ito na nga mga pre, no? Oo, at asa na ba yun? Bigyan na po natin ito ng reaction kasi fake news no? Fake news po ito. Ngayong araw ko lang po nalaman, no, na meron palang sinusubukan pala ng administrasyon na suhulan daw yung INC. Believe din ako sa kakapalan ng lalaking ito, no? Yung issue, wala namang isyong ganon, pero siya yung gumagawa. Diba? So panoorin nyo po ito at bigyan po natin ng reaction. Ay, comment po ang lalaking ito kung sino yung pangalan nito, anong pangalan, no, para syempre matawag natin sa pangalan niya. Di ba? Boy, fake news pa lang yung tawag ko so hindi ko kilala di ba? So comment nyo na lang kung kilala niyo to sa TikTok. Nagkalat yung mga tanga sa TikTok ito na po, reaksyonan po natin. Nakakaawa ang pagiging desperado ng administrasyong ito. Desperado daw po ang administrasyon at nakakaawa. Bakit? Dahil sinubukan nilang i-bribery o suhulan ang INC na huwag nang ituloy ang kanilang peace rally ngayong January 13. Sinubukan daw pong suhulan ng administrasyon, no? Yung nawag ng sinubukan suhulan yung INC na wag, babayaran ko kayo wag na kayong tumuloy dyan sa rally nyo Oo, ito may pera dito, babayaran ko kayo. Okay ba sa inyo? Aba, kahit sa mainstream media po walang ganung balita, 'di ba? Pero dito sa tangang taong ito, sa kanya lang natin nalaman na may ganun pala.
Bay, matindi pa to sa mainstream media. Diba? Matindi pa kung ganun. Tuloy natin. Ay naglabas ng isyo ang pamunuan o ang grupo ni Lisa Satanas at ni Bangag. Tingnan mo. Lisa Satanas at Bangag daw. Maniniwala pa ba kayo sa balitang yan? Yan pa lang, wala na eh. Diba? Kabubuhan na yan eh. Katulad niyan, tatawagin mo yung tao, Lisa Satanas. Ang tawag po dyan, ano ka? Pikon ka. Pikon ka sa mga taong yan. Diba? Kaya ang gusto mo, sisiraan mo. Papalabasin mo, sa video mo na ito, na si PBBM ay gustong suhulan yung Iglesia ni Cristo. Diba? Patay kang bata ka. May makukulong na. Kasi pag di mo nang patunayan yan at napatawag ka sa quad ko, makukulong ka dun. Diba? Tungkol sa problema ng INC sa mga utang ng pamunuan nila. Kayo talaga ang maituturing na tunay na traidor. Kung ang naging traidor pa ngayon yung administrasyon. Sino ba yung pumapatay? 'Di ba yung amo mong digunggong? Okay lang sana kung lalaban na rapa-rapan eh. Pa-traidor yung ginagawa eh. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko sa inyo mga pre, itong mga DDS, no? Yung gawain po nila, ipapasa po nila sa administrasyon. Sample na lang, yung pagnanakaw. Ipapasa nila sa administrasyon kahit sila yung magnanakaw, mandarambong. Yung katraidoran, kahit sila yung traidor, ipapasa ngayon sa administrasyon, di ba? Ganun po ang gawain ng mga Duterte. Kaya ang tanong ko dito sa taong itong, tao ba to? Teka lang. Tao? Si Chico lang maayos Mukhang hindi tao eh. Tao ka ba? Ang tanong ko lang dito, magkano ba? Magkano ba yung natatanggap mo monthly para ganyan ka manira? Parang ang sarap-sarap sa piling, no? Na araw-araw kang naninira. Bakit? Ang alam ko po sa TikTok, ito sa TikTok ay wala pong bayad pag nag-a-upload ka ng mga paninira mo. Wala po. Porque na lang kung mag-live ka. Hindi naman to nagla-live, more on upload eh. 'Di ba? Pero bakit nagtsatsaga ito na manira? Wala namang kita diyan sa TikTok. Baka bayad to. Diba? Kasi dito sa YouTube po, monetize po yung mga dito eh, yung mga content dito eh. It's normal na meron kang revenue sa YouTube. Pero dyan sa TikTok, wala po. Kaya nagtataka ko, etong sa amin, voluntary lang naman to eh. Diba? At least tayo, nasa tama lang tayo, binabanata natin yung mga may tama. Diba? Nagtataka ko, bakit araw-araw na lang sinisiraan yung ating Pangulo? Ito na lang eh. Simple. May nabalitaan ba kayo na ang administrasyon tinatangkan suhulan yung Iglesia ni Cristo? O di ba wala naman? At alam niya ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo na walang ganun. Pero, tingnan mo. Gumagawa siya ng issue patungkol sa Iglesia ni Cristo at dito sa administrasyon. Bakit? Kasi po, ang Iglesia ni Cristo ay sinusuka po ang mga DDS ngayon. Bakit po sinusuka? Para sa kapayapaan po yung rally ng Iglesia ni Cristo, hindi po para sa paninira. Yun po yung paalala ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga nila, magrarally kami sa 13, huwag nyo kami sasabayan. Gusto nyo mag-rally, sa ibang araw na lang kayo. Mga DDS. Alam nyo ba yun? Sampal sa inyo yun. Sabi pa nga ni Badong Ratilis, invited daw po siya. Doon sa Iglesia ni Cristo. Sa rally. Nako po, magbasid-basid kayo may mga DDS doon. Pagkakakitaan yung inyong rally dyan. Sigurado yan. At gagamitin kayo laban sa administrasyon para manira. Ganun po yan.
O, tuloy natin to. Ano yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy ay gagawin Tangina, idol niya pala si Kibuloy, oh. Oh? ito sa INC. Ito ang katibayan. Utang ang balita na Oh, ito na yung katibayan niya. Malay ba namin, itong tinatawag mong katibayan, ikaw din yung gumawa-gawa niyan, tapos nireaksyonan mo lang? Kasi maraming ganun eh. Posibleng mangyari yan eh. Tapos yung katibayan mo na yan, 'di ba? Hindi namin alam kung totoo yan o hindi kasi hindi naman pwedeng gamitin basihan yan eh. Content lang yan ng mga normal na ano. Mahihinang nila lang. KO! Diba? Pakinggan po natin. Ito po yung kanyang basihan. Iglesia ni Cristo ay may 6 na utang sa Asia. Okay, pa ganun-ganun pa siya, oh. Na umaabot sa 725 bilyong piso gamit ang mga ari-arian ng simbahan bilang kolateral. Si Eduardo Manalo mismo ang Kala mo, matalino ang kulangot, oh. May pa ganun-ganun pa siya, oh. Bobo talaga. masakasunduan pero ang tanong, bakit kailangan ng ganitong kalaking utang? Una, sa kabila ng regular na abuloy ng kanilang mga miyembro, Ay, bakit mata, oh. Gumagalaw. Parang naninilip lang ba? tila kinakapos ang PNC sa pondo? Ipinapasok ba ang perang ito sa mga Bangag talaga. Nakadilat pa yung mata, oh. Totoong bangag talaga to. Bobo. proyekto? O may bulsa na nauuna bago ang simbahan? Pangalawa, pagkalugi o maling pamamahala? Yung pag ganun-ganun ka lang ba, pero wala kang naintindihan dahil bobo ka. Diba? Kaya lang pag ganun-ganun yan, bangag eh. Tinadilat yung mata, oh. Katanungan, kung maayos ba ang takbo ng pera sa ENC? Ang paggamit ng kayamanan ng Diyos? Alam mo nga, oh. INC daw. Bis INC. Tapos yan yung ginagamit mong... Yan yung pinaka-source mo. Sa balita mo. Na binabalita mo. Bobo. Collateral ay nagpapakita ng desperasyon. Kung tunay na banal ang layunin, bakit parang may anino ng katiwalian? Ang matindi pa doon, kinuha nila yung logo ng ABS. Ayan, oh. Tapos binush over lang nila. Yung balitang ito, ang tagal na nito eh. Diba? Yan, oh. Anino ng katiwalian, pera ng mga miyembro, utang ng simbahan, kanino ang tunay na pakinabang? Ang tingin Tata, may paninira na doon, ah. Parang yung leader na ng INC yung sinisiraan sa video na yun, ah. Tapos gusto nilang palabasin na ang video na yan ay gawa po ng PBBM administration. Diba? Ganon. Tapos, halimbawa, may DDS dyan, gagawa ng paninira sa INC. Tapos, iko-content ng kulangot. Siya din naman yung gumawa. Tapos, sa content niya, papalabasin niya na ang gumawa, administrasyon. Wala man siyang maipakitang ebidensya kung paano mo nasabi na administrasyon yung gumawa ng video na to. NBI ka ba? Paano mo nalaman? Diba? NBI ka ba? Ito yung sasabihin niya dito. sa naglabas ng issue na ito, ang mga Pilipino ay mangmang, ang samahan ng INC ay mangmang at bobo. Yan ang pagkakaalam nila. Ayan, dinidiin na yung INC. Tapos, eto ngayon, isisisi nila sa administrasyon. Eto, para magalit po kayo ng mga INC members sa admin. Kasi, may lumabas na balita, di ba? Nilaglag sila ng, ng INC. So, dahil galit yung mga DDS, sa inyo mismo, gumawa sila ng pakulo para magalit din kayo sa sa administrasyon. So ito 'yon, pakinggan nyo. Natin na ang pagtatayo ng isang religious group ay para din pong negosyo yan. So ano kung nangungutang ang isang religious group? Kunyari, pagtatanggol kayo dito. Tapos ang sisisihin, yung dito sa admin. Tingnan niyo mga galawan ng mga tayo. Alam nyo, marami na po tayong kinalaban na ganun. Kinontent na ganun yung mga galawan. Mga diskarte. Diba? Pautot nila. Sila naman yung gumawa ng video na yan. Tapos isisisi nila dito sa administrasyon. Wala naman silang maipakita na ebidensya na talagang or patunay na talagang yung admin. Sa admin yung video na yan. Pakinggan nyo. Ang simbahang katoliko nga, nangungutang, investor, nag-i-invest pa. Wow, tagapagtanggol na agad. Sige lang. Yung mayaman? Wala tayong pakialam kasi nga sinasabi ng mga trolls at loyalists na separation of church, di ba? Pero ito ngayon ang nangyayari dahil hindi nyo lang nasuhulan ang INC, maglalabas kayo ng ganitong issue. Tingnan nyo, di ba?
Ang galing ng kulangot na baklang gustong tsumupa. Diba? Galing ng paninira. Ayun lang, kailangan mong patunayan yan. Madali lang naman gumawa po ng paninira. Sa totoo lang, madali lang. Oo, pero pag ikaw na ang iimbestigahan at ipapatawag ka na, maghanda-handa ka. Dahil yung mga lumalabas sa bunganga mong bulok, na animal ka, ay papatunayan mo yan. O, tatanungin ka doon, o paano mo nasabing yung video na yan ay galing sa administrasyon. O, latagan mo kami ng ebidensya. Eh ngayon, kung bunganga lang yung gagamitin mo doon, patay kang bata ka. Oo, sabi ko nga, may makukulong na kung ganon. Diba? Eh syempre, pagdating dun sa quad ko mga pre, manunumpa ka dun, pawang katotohanan lang yung sasabihin mo. Oo, kung hindi pasok sa panlasa ng mga kongresista yung mga sasabihin mo, kulong ka. O bullpoint man, anong sinasabi mong hindi pasok sa panlasa? Pag nalaman nilang nagsisinungaling ka at hindi ka nagsasabi ng totoo, matik na yan. Expected na yan. Diba? Awang-awa naman kami sa inyo sa sila pa yung naawa. Sila pa yung naawa. Pagiging desperado nyo. Unang-una, dahil nakakaramdam ang INC ng kahirapan at ng malaking korupsyon sa gobyerno, kaya sila may peace rally. Hindi naman pababagsakin ang administrasyong peace rally. Hindi naman Sorry po ewan ko kung ba't ganyan yung mata niyan. Bangag na bangag eh. Siya. Tuloy natin to. Bagsakin ang administrasyong ito. Maglalabas lang sila ng kanilang saloobin at opinyon. Pero nakakahiya itong aminin sa administrasyong ito na wala sa kapal ng pagmumukha na hindi kayang mag-resign. Ito po pala si Waray Laban. Kung bago ka... Huwag kayong mag-alala. Magkakaroon na naman ng rally sa 18 No? Sara Resign Rally. Abangan nyo yan, ha? Tingnan natin kung sino talaga yung magre-resign. Kung hindi ka mag-resign. Hindi pala Sara Resign Rally yun. Impeach Sara pala yun. Oo. Naku po, kung ako sa'yo, Sara Duterte, mag-resign ka na lang. Kumpara ma-impeach ka, mas nakakahiya yun. May pangalan pa naman yung mga Duterte, sabi nyo. Sabi nyo yun. Kung may pangalan kayo tapos biglang ma-impeach, ano yun? Nakakahiya, di ba? Ito Itong tao na to, fake news po. Inuulit ko. Bakit ko po sinasabing fake news ito? Dahil sinabi niya na ang ating administrasyon daw po ay gustong suhulan yung Iglesia ni Cristo. Which is hindi po totoo yan. Kasi nungalingan po yan. Hindi ko alam kung sino pa ang bakit ang daming naniniwala dito. Wala po siyang ebidensyang mailatag na kung paano niya nasabi yun. Na meron manunuhol. Dapat kasi hindi lang puro tayo salita. Kasi kung puro inaraw-araw nyo yung ka-fake newsan, kakapahamak nyo yan. And good luck sa'yo, boy. Total, masaya ka naman sa paninira. Good luck sa'yo. Ituloy-tuloy mo lang yan. Baka sakaling dyan ka umangat sa paninira. Pero tandaan po ninyo, yung inyong paninira may hangganan yan. May hangganan yan. Kaya nga wag kang mag-alala, pinopromote nga kita dito para mas lalo kang makilala. 'Di ba? Para mas lalo kang makilala. Kasi sa TikTok kasi ano-ano lang diyan Dito tayo sa YouTube, 'di ba? Dito kita dadalhin, dito kita ipapakilala. 'Di ba? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. At least nabigyan po natin ito ng reaksyon. Ayan bago po tayo magtapos sa ating video ngayon,
Ayan, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. And also, ring the notification bell mga pre para updated po kayo lahat sa mga uploads natin mga pre. So ayan ha, meron po tayong dito, meron po tayong Facebook. Ayan ha, huwag kalimutang mag-follow sa ating Facebook. At meron din po tayong TikTok mga pre. Ayan ha, same lang naman yung pangalan. Ballpoint Man 2.0. Ayan na, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Okay? So, kita-kits po tayo sa susunod nating video. Ingat and bye-bye.